Hello guys! For this video, tuturuan ko kayo kung paano kumuha ng electrical force. Ang ating problem ay a helium atom is composed of 2 electrons and 2 protons. The Bohr radius of the hydrogen atom is 3.1 times 10 raised to negative 11 meters. Compute for the electrical force between the protons and the electrons in the atom. So, ang hinahanap dito ay yung electrical force. Yung mga naka-red na to, yan yung mga given natin. Ayan sila. Electrons, protons, and radius. So, yung electrons natin, yan yung Q sub 1. Ito naman, Q sub 2. At ito naman yung R. Okay, para mas maintindihan nyo pa yung question, i-drawing natin siya. So, meron daw dalawang electrons. Yan. Dalawang electrons. And then, meron ding dalawang protons. Tapos, ang distance between them ay 3.1 times 10 raised to negative 11 meters. Ang hinahanap dito ay yung electrical force between them. Ayan. So, yan yung electrical force or F sub E. So, ngayon, alalahanin natin kung ano yung formula ng electrical force. Formula. Yan. F sub E is equal to K times the absolute value of move ko lang dito. Absolute value yan. Q sub 1 times Q sub 2 divided by radius squared. Okay. So, yan yung given natin. So, bago natin ma-solve, dapat kumpleto na yung given natin. So, yung K natin, or tinatawag na Coulomb's constant, yan ay equal sa 9 times 10 raised to 9 Newton meter squared per Coulomb squared. Ayan. So, yan na talaga siya. Hindi na yan magbabago. Given na siya lagi na yung Coulomb's constant, ito yung value niya. Next naman ay yung Q sub 1 or yung charge ng first atom or charge ng first group of atoms. So, ang first group of atoms natin, ito. Ayan, yung dalawa nating electrons. So, kailangan muna nating hanapin yung total charge niya para ilagay dito. Kasi dalawa sila. So, ang charge ng electrons, which is constant din yan, is negative 1.6 times 10 raised to negative 19 coulombs. So, since dalawa sila, kailangan natin siyang i-multiply sa 2. Yan. So, magiging sagot dyan is negative 3.2 times 10 raised to negative 19 coulombs. Yan yung ating Q sub 1. Dalawa yung electrons natin, kaya i-multiply natin yung charge niya sa dalawa. Okay, dito naman sa Q sub 2, parang ganun lang din ang gagawin natin. Ilagay natin yung charge ng protons. Ayan, ganun lang din. Inalisan lang ng negative. And i-multiply natin sa 2 kasi dalawa rin yung ating proton. So, pag kunyari sa problem, nagitong tatlo, dalawang electrons, tas tatlong protons, ang i-multiply naman natin sa kanya, 3 naman. Okay, so ang sagot dito is 3.2 times 10 raised to negative 19 coulombs. Lastly, yung ating radius, which is 3.1 times 10 raised to negative 11 meters. Ngayon, kompleto na ang ating given. Makakasolve na tayo ng ating problem. Isa-substitute na natin yung ating mga given sa ating formula, which is F sub E is equal to K times the absolute value of Q1 times Q sub 2 divided by R squared. Okay. So, yan. Ganyan. Newton meter squared per Coulomb squared. Tapos, yung absolute value, which is multiply muna natin yan. Ayan. Divided by square natin yung 3.1 times 10 raised to negative 11 meters. Okay, so yan na yung substitution. Kailangan na lang natin siyang i-simplify. Ang ibig sabihin pala ng absolute value,
kahit anong ilagay nyo dyan sa loob, negative man or positive, magigilang siyang laging positive. So, i-apply natin yun mamaya. So, ang first step dito, kailangan muna natin i-simplify yung nasa taas. Ayan. So, multiply natin siya. So, multiply niyo yan. Negative 3.2 times 10 raised to negative 19 times 3.2 times 10 raised to 19. So, ang sagot lang dyan ay negative 1.024 times 10 raised to negative 37 c squared. O, c squared na siya kasi minultiply nyo rin yung kanyang unit. I-try nyo lang rin yan sa calculator nyo. And then, i-multiply na rin natin to, i-square na rin natin siya. Ang sagot dyan ay 9.61 times 10 raised to negative 22 meters squared. Okay. Ngayon, i-apply na natin yung sinabi ko sa inyo kanina na absolute value. First, i-rewrite ulit natin ito. And then, i-absolute value na natin ito. Kita nyo ngayon negative siya, negative 1.024. Ngayon, pag in-apply nyo yung absolute value, magiging na siyang positive. So, positive 1.024 times 10 raised to negative 37 c squared. Pero ito, syempre, exponent na yan. Hindi nyo na yan kailangan gawing positive. Ang gagawin nyo lang na positive, ito lang. Yung pinaka, ayan, value niya. Wag na yung exponent, syempre. Tapos, kunyari, kung positive naman yung answer nyo dito, edi hindi yan masyadong maapektuhan ng absolute value kasi positive pa rin. And, ngayon naman, i-divide na natin siya. Okay, lapit na tayong matapos. Squared over squared. Pag i-divide nyo ito, ang magiging sagot niya ay 1.066 times 10 raised to negative 16 c squared or column squared per meter squared. Ayan. Ganyan lang. Itatry nyo lang yan sa inyong calculator. And lastly, kailangan lang natin itong i-simplify. Multiply natin sila sa isa't isa. So ngayon, pag minultiply natin to, magiging sagot na niya ay 9.59 times 10 raised to negative 7 Newton. Okay, Newton na lang ang natira kasi itong sign na to, meter squared per column squared, na-cancel out siya dito. Ayan o, kung mapapansin nyo, magka-baliktad sila. So, maka-cancel out yan o. Maka-cancel out din itong columns. Matitira na lang talaga yung Newton. So, ito na ang ating final answer. 9.59 times 10 raised to negative 7 newtons. Thank you for watching.